Guys, may pinaplano na naman pong masama laban kay PBBM at ito po ay pag-uusapan natin ngayon. Hello guys, what's up? This is me, I'm back. Okay. Alam nyo, hindi po talaga makatulog itong mga taong ito hanggat hindi po nababaon si PBBM. At ngayon pag-uusapan po natin ang matinding plano nila sa paparating na November 30. Ilang tulog na lang po yun, mga sangkay. May panibago na naman po silang masamang plano. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil tayo po ay nakarating na ng 1.59 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, hello guys, what's up? I-follow nyo po yung ating Facebook page, huwag nyo pong kailimutan. Alright? So ngayon, eto na. Pag-usapan po natin. Masamang plano, laban kay PBBM. Pinost mismo. Ayan. November 30, 2025, 2 p.m. EDSA Ortigas. A peaceful, ito na, meron daw po silang peaceful. Lagi pong sinasabi yan. Civic action calling for President Marcos resignation in light of widespread corruption. Ibang klase din eh, no? Yung taong nagbulgar, yung taong gumawa ng aksyon, yung taong magpapakulong sa mga korap, siya pa ang papatanggalin. Only in the Philippines. My goodness. Samantala po noon, eto may papakita po ako sa inyo. Pakita lamang po natin to. Kasi para may tayo, mga sangkay, meron po tayong reference. Kasi noon, wala pong may gumawa ng ganyan mga sangkay. Si BBM lang O, ito. Tingnan nyo to mga sangkay. Noon nabisto na to, pero wala po silang ginawang matinding aksyon. Wala pong napakulong. Kasi ang rason ni Belhica, panahon po ni PRRD, hindi naman daw sila yung korte. Mga mahihinang nila lang. Ayan. 5 years ago, mga sangkayan po, nabisto nila to, yung malalang korupsyon. Ngayon, ito, basahin po ninyo. Belhica tumangging pangalanan ang mga tinitingnang dawits sa DPWH corruption. Alam niyo yung reason? Pakinggan niyo po mga sangkay. Tumanggi si Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Tumanggi si Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ang mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. So, ang tanong, bakit tumatanggi? Bakit hindi nila pinangalanan noon? Bukod sa hindi pinangalanan, bakit hindi umusad ang investigasyon? Bakit walang napakulong? Ayan kailan po ito? Ito po ay noong 2020. Ayan, October 26, 2020. Ang reason nila, mga sangkay, ito. Sa laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Belhica na makokompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin niya ito. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Belhica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang impluwensya para makinabang sa ilang proyekto. Diba, mga sangkay? So, matagal na po itong nangyayari. Kahit sa panahon ni PRRD. Ang kaibahan lang, si PRRD walang ginawa dito. Kita nyo, mga sangkay, tinago pa po yung mga pangalan. Tinago pa po, mga sangkay. Kaya tuwag nyo akong sasabihan, yung mga DDS dyan, na ang korupsyon na ito kay PBBM lang. Matagal na po itong nangyayari. Nagkataon lang,
na ang presidente natin ngayon may bayag. Ito, paano nyo ipapaliwanag ito, mga DDS? Sige nga. Paano nyo ipapaliwanag yan? O ngayon, balikan po natin kasi hindi sila makatulog hanggat hindi si PBBM matanggal eh. Isipin nyo yung taong gumawa pa ng aksyon para resolbahin itong korupsyon, gustong tanggalin. Bakit? Simple lang, mga sanggay. Simple lang. Kapag natanggal si BBM, absuelto lahat ng korap. At kung sino ang nagsiwalat ng korupsyon na ito, which is PBBM, yun ang ipapakulong nila. Papayag ba kayo doon, mga sanggay? Ang kulit nga, mga sanggay ng naratibo nila. Sabi nila, hindi, ang number 1 na mastermind si BBM. Mastermind? Saan ka nakakita ng mastermind na nagsiwalat mismo ng korupsyon? Hindi po ba pag mastermind ka, tatabunan mo yan hanggat maaari? Real talk lang, mga sanggay. Hindi natin pinag-uusapan to ngayon kung walang BBM na nagsalita. Hindi natin ngayon pinag-uusapan itong matinding korupsyon. Kasi noon, mga sanggay, may idea po tayo about sa korupsyon but we don't know the system. How they works, mga sanggay. Paano nila tinatrabaho yan? Pero ngayon, mga sanggay, alam na po natin yung proseso, alam na po natin kung paano yung sistema na ginagawa nila sa mga proyekto ng ating pamahalaan, alam na po natin kung magkano yung perang nakukulimbat, alam na po natin kung sino-sino mga tao ang kumukuha ng pera mula po sa mga proyekto ng taong bayan. Alam na po natin kung nasaan yung mga ghost projects. Alam na po natin, mga sangkay, kung sino yung mga kontratista, yung mga pangalan mismo nila. Alam na po natin kung sino yung mga miyembro ng DPWH siya nangulimbat ng kaperahan. Alam na po natin kung sino mga senador ang involved at mga kongresista at marami pa pong paparating. Now, nasabihin nyo, si BBM ang mastermind. Hindi pumapasok. Hindi pasok sa lohika, mga sangkay. Hindi pasok sa, alam nyo, common sense lang eh. Ang sabihin nyo, kaya gusto nyong burahin si BBM dahil ang mga tropa nyo nanganganib na makulong habang buhay. Ay, nako po. Sabi po dito, tama na, sobra na, wakasan na, BBM resign. Aba. Papayag ba tayo dyan, mga kababayan? Uulitin ko, kung noon, mga sangkay, walang ginawa sa panahon ni PRRD. Ayan. Kung noon, mga sangkay, walang ginawa sa malalang korupsyon na ito, tandaan po natin na ang gustong mang-agaw sa pwesto kay PBBM, yan po ang magpapaabsuelto sa lahat ng mga korap na ito. Sigurado yan. Siguradong sigurado. Mga DPWH officials, mga contractors, mga kongresista, senators, absuelto yan. Kapag wala na si BBM, absuelto lahat ng yan. Tapos ano mangyayari? Kawawang bansa natin. Bakit? Diyos mio marimar, paglalaruan na ng gusto. Alam niyo kung bakit? Kasi iisipin na nila na kaya na pala nilang humarap sa ganung klaseng sitwasyon. Kahit may magbulgar, baliktarin lang nila. Panalo sila. So wala nang maglalakas loob ng mga presidente para gawin ito. Di ba? Only in the Philippines, my goodness. Kaya tayo, mga kababayan, ipagdasal po natin ang presidente natin. Hindi po ito common na laban, guys. Laban po ito ng bawat Pilipino. Corruption ang pinag-uusapan dito. Kapag mawala, mga sangkay, ang siyang tumutugis sa mga korap na ito, wala na. Tapos na ang laban. Kawawa ang bayan. Bakit? Wala. Mag-hashtag na lang tayo ng Pray for the Philippines. Ako, kasi mga sangkay, halimbawa, mapalitan si PBBM. Doon sinong nakaupo. Susuportahan po natin. Ganun lang, mga sangkay. Pero, alam nyo na ang sagot ko dyan, mga sangkay. Si BBM lamang po ang presidente na nagkalambag sa mga korap. Walang iba dyan. Kasi kahit po, sila Tatay Digong, ayan po, 2020 po ito, wala pong ginawa tungkol dyan. May napakulong ba? May malalimang bang investigasyon? May napangalanan pa? Wala. Tumanggi pa nga po, di ba? Ayan po, mga sangkay, di ba? Dahil ka tumangging pangalanan ang mga dawit sa DPWH corruption 2020.
Di ba? So ito ang plano nila, mga sanggay. Oh. Ito ang plano nila. Tanggalin si BBM. Alam nyo guys, tinanggihan na po ito ng mga ng mga sundalo eh. Kaya malabo po itong November 30. Alam ko magugulo pag sumobra yung gulo nila dito, mga sanggay, mapupunta to sa deklarasyon ng martial law. Lalong-lalo na mga sanggay, yung mga sundalo nasa side ni BBM. Ayaw nila kay VP Sara eh. Ilang beses na po nilang inalok ang mga kasundaluhan pero ayaw talaga nila kay VP Sara. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.